Okay, good day mga ka-airsoft, good day mga kabingman. Mga ka-airsoft, I'm back. Okay, nandito tayo ngayon sa ating, nandito kayo ngayon sa aking harapan, no? Nandito ako ngayon sa inyong harapan. Okay, magdadaos tayo mga ka-airsoft ng review and unbox. Okay, review and unbox ng unit, no? Unit ng ating mga ka-airsoft. Grabe to, mix and match to. Bali, timing to, first time in the history mangyayari. Ibabangga natin yung budget meal versus competition grade unit, no? Hindi natin titigilan yan, no? Kahit sinasabi ng iba na ba't ginagawa ko yon? Kasi kaya ako ginagawa to, minumulat ko kayo kasi kailangan natin gawin, kailangan natin sabihin yung totoo, di ba? Hindi naman natin intention na magkaroon ng kaaway, kaya lang talagang ang gusto lang natin is malaman ng ating mga ka-airsoft kung ano ba talaga yung budget meal grades versus the competition grade unit. Okay, competition grade, yun yung meron tayo, yun yung mas kinikater natin, yun yung mas pinopromote natin kesa sa budget meal. Ngayon, sa lahat ng aspeto, ipagbabangga natin sila ngayon. Okay mga ka-airsoft, pero but for now, let me shout out first, no, yung mga for shipping natin ngayon araw na to. Meron tayong tatlo na nauna na ipapaship natin for today. Then sasabay itong apat na to, okay? Going Cagayan de Oro City, okay, number 1. Then going Muntinlupa City, and then going Dagupan City, Pangasinan. Okay, bali tatlong parcel, so babiyahe, lalarga ngayong araw na to, no, in just a while, sabi nga natin, no. Sandali, bakit lumiliit sa hindi ko tuloy mabasa, ano ba naman tong visual natin, no, nakakainis, hindi ko tuloy mabasa, hindi ko siya pero ito, tignan natin ito, okay pa, yan, no? Okay, ngayon, ikokrono natin, ipapakita natin lahat to, rolling, playing, parehas ha. Ipapakita natin sa inyo, makikita nyo ngayon yung result, no. Ano ba itong mga unit na to? Makikita nyo, 2 Pit Viper to, no. Bali, order sa atin to. Unit to lang, to, number 1, Pit Viper, yung CNC natin. Unit ng ating ka-airsoft, Albin, grabe aircon. Grabe, ginaw. Unit ng ating ka-airsoft, no? Arvin Celestino of Arayat, Pampanga. Okay. Ang unit ng ating ka-airsoft, Arvin Celestino is the high-end edition, the competition grade John Wick Pit Viper. Paubos na to, inuubos na lang natin, okay? Then, unit ng ating ka-airsoft, Mike Rodrigo of Ilocos Sur, okay? Yung unit ng ating ka-airsoft, Mike Rodrigo, is yung budget meal na China na John Wick Pit Viper. In just a while, makikita nyo yung difference ng dalawa, okay? Then, again, unit ng ating ka-airsoft, Jerry David of Dolores, Quezon. Okay, si Sir Jerry David, ang unit niya, the Elite MK1 SRC. Napakaganda, napakalupit. Full block, matte block. Look at the grip, no? Butas-butas slotted, napakaganda, no? Not your ordinary 2011 pistol, okay? Yan. Then, last but not the least, no, unit na ating ka-airsoft, Lawrence Paquito of Atimonan, Quezon. Oops, 2 taga Quezon, 2 taga South, 2 taga North to. Yung isa, Pampanga, okay, then Ilocos Sur, okay, then, baliktad dito. Okay, then, Dolores, Quezon, at saka, okay, last but not the least, unit ng ating ka-airsoft, Lawrence Paquito of Atimonan, Quezon. The budget meal 2011. Budget meal, ganun rin, China. Kumbaga, timing to. Dalawang competition grade na unit, high-end Taiwan, versus dalawang China unit, budget meal, mga tinatawag nilang ganun, no? Again, no, as much as I want, ayaw kong mapunta sila, ayaw kong bilhin nila itong mga China, pero wala tayong magagawa. At least nagawa natin yung trabaho natin, mga ka-airsoft, no, na maipaliwanag sa kanila na
hanggat maaari, sana huwag kayo rito sa China. Pero kung talagang you will insist, kumbaga talagang pagmamatigasan ninyo na okay na to, or dito na lang, wala akong magagawa rin, mga ka-airsoft pa. Pero timing na timing to, kaya sabi ko, sige, gawa tayo ng content regarding this unit, the budget meal versus the competition grade battle of the 2011. Okay, no? Itong unit na to, lahat to 2011. 2011 high kappa, 2011 high kappa, 2011 high kappa, 2011 STI, 2011 STI. Okay, no? Lahat ito, 2011. Battle of the 2011 competition grade versus the budget meal. Okay. Napakaganda ng segment natin ngayon, no? Kaya, mag-share na kayo ng mga idea nyo, lahat ng mga thoughts nyo, lahat ng mga opinion ninyo dito sa topic na to, no? Jason Marcos Kadoy, good PM Idol. Maulan na hapon, Boss Big Man. Okay, no? Maganda ba yung 1911 R27 John Paul Samuco Escanio? Nood ka na lang. Nood ka na lang, check mo yung mga ano natin, no? Yung mga post natin. Okay, bossing? Alan Villaris, good afternoon, Sir Big Man. Dami for shipping. Yes, totoo naman, dami for shipping kasi talagang matindi. Maganda ang tiwala na ibinibigay sa atin ng ating mga ka-airsoft. And that is why talagang tuloy-tuloy, no? Tuloy-tuloy, when I say tuloy-tuloy, kumbaga, walang humpay na gumagalaw, no? Yung mga unit natin, ni-restock natin, then gagalaw, iikot, mapupunta sa mga ka-airsoft, then magre-restock ulit tayo, no? Okay, so, gandang hapon po, Sir Bigman, sabi ni Virgilio Pajardo, no? Hello, sir, magandang hapon. Gandang hapon po, Bigman, watching from Singapore. Wow, nakakatuwa naman. Eduardo Anikoche, no? Okay, no? Okay, tapos, okay, saan ba ito? Gandang hapon, John Kenneth Aspile, okay? John Kenneth Aspile, God bless always more sales. Thank you po, thank you, no? Kasi, ganyan lang, no? Ganyan lang. Kumbaga, pag naging totoo ka dun sa mga salita mo, aanuhin ka no? Kakabilibang ka, no? Pag naging totoo ka, kumbaga, hindi ka nanloloko, inaamin mo yung bawat, katulad ng ginagawa natin, no? Sinasabi natin, kumbaga, walang bias, no? Yung, hindi natin itatago doon sa ka-airsoft, para later on, ma-encounter nila, parang huli na ang lahat, no? Hindi natin gagawin yun, no? Kaya ngayon, napakaganda ng segment natin ngayon. Mag-participate kayo, ha? Mag-participate kayo. First time in the history mangyayari to. Battle of the 2011 competition grade versus the budget meal. Okay na. Ayan, okay. Okay, bago natin simulan, mga ka-airsoft, sasabihin ko lang muna to. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit, ang pikon ay may bukol. Bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit, ang pikon laging talo. Okay? Kung nakabili ka na ng budget meal mo, wala na akong magagawa ron, no? Okay, so let's begin, let's start. Napakaganda nito. Medyo mahaba-haba itong segment na to, kaya, wag muna ako mag-intro ng mahaba, no? Okay. Unit ang ating ka-airsoft, Arvin Celestino, okay, from Arayat, Pampanga. Mga ka-airsoft, this is the high-end, pinakapitapitagan high-end version in terms of upgrade, in terms of performance. Masasabi natin, ito na. Nandito na. Okay? Ito na, nandito na. Bakit? Upgraded number 1. Paano ba? Pagbanggain natin, pagsabayin natin. Sige, pagsabayin natin, no? Tabi ko lang muna to. Okay, no? Okay. This boat, itong dalawang unit na to is the John Wick Pit Viper. John Wick Pit Viper. Parehas silang 2011. This one is the high-end version
lahat ng upgrade nandito. This one is the low-end version. Ito yung tinatawag ng iba na budget meal. Okay? So, makikita nyo mga ka-airsoft, ayan, naka-fix outer barrel. Okay? Ayan, kahit anong gawin natin, pukpukin natin. Hindi siya umaatras, hindi rin umaabante. Okay? While this one, this is the China, no? China John Wick. Okay? Pukpukin natin. O yan, pumapasok. Pansin nyo, labas natin. Okay, kalugin natin ha, kalugin natin. Okay, yung high-end, yung China, okay, ngayon, on side view, yung China, ayan o. Okay, yung high-end, wala. Okay, yan. Yan yung difference nila. Pangalawa, yung high-end, naka-upgrade ng half-up rubber. Yung low-end, wala. Ordinary half-up rubber lang. Okay? Yung China, mabigat din naman. Yung high-end, mabigat din naman. Diba? Parehas rin sila mabigat. Parehas solid eh. Diba? Okay. Yung China, saan na yung ano? Magnet. Ayun po. Okay. Yung high-end, magnet to ha. Yung high-end, namamagnet, ibig sabihin, steel, ibig sabihin, bakal yung loob. Parehas silang full metal. Full metal to, full metal to. Ito, yung loob niya, yung mga parts niya na kadalasan na mabilis ang wear and tear, bakal. Ito, alloy. Plain alloy. Okay? Yung high-end, CNC version, CNC finish. Yung low-end, cast aluminum. Okay? In terms of magazine, parehas lang eh, no? Parehas sila may base pad, okay? Yan, at least nalalaman ninyo ha, nalalaman ninyo. Okay, yung China, yung print niya, yung tatak niya, pwedeng mabura ng acetone. Pag inacetone mo, mawawala yung tatak. Pakita mo nga yung tatak, kita ba? Sa ilalim. Kita? Both camera. Ayan, no? May tatak. Yung high-end version, nakaukit. Wala siyang pintura, pero nakaukit siya. Kumbaga, nakaukit. Kahit anong gawin mong acetone, hindi siya maaalis. Nakaukit eh. Diba? Yan yung difference ng dalawa. Ngayon, dadako tayo dun sa, syempre, sa performance. Diba? Lamang yung high-end, yung competition grade, pagdating sa aesthetic, panglabas. Pagdating sa upgrade, lamang. Diba? Lamang na lamang. Okay? Ngayon, doon tayo sa performance. Okay? Parehas, i-apply natin yung nakasanayan natin on this 2 unit. Ano ba yun? Silicone oil. Okay? Asa yung silicone oil natin? Okay. Number 1, nasa na ba yung magazine? Sorry. Magazine. Takpan mo to na. Pag ano, ang ganyan lang. Okay. Number 1, so ito yung magazine. Lagyan natin ng silicone oil, press the valve, then spray. Lagyan rin natin dito to sa ilalim. Okay? Ngayon, ganun din to China, syempre. Lagyan natin ng silicone oil. Okay? Syempre, kailangan meron din siya. Baka sabihin naman, Pomo China, hindi nilalagyan. Diba? O, ayan. Both may silicone oil, both merong kumbaga, may lubrication. Diba? Okay. Ngayon, lagyan natin to, parehas ng green gas na 12 kg. Okay? 12 kg lang kasi parehas talaga.
suportado to ng 12 kg. Again, mga ka-airsoft ha, this is the high-end version, while this is the low-end version. Makikita ninyo ngayon ng actual, okay? Ngayon, kuha tayo ng green gas. Lagyan natin to 2 seconds, okay? Upside down, press down. Ay, sorry. Upside down, then press down. 1, 2. 2 seconds, nalagyan natin to. Lagyan din natin to ng 2 seconds. 1, 2. 2 seconds, nalagyan natin. Okay. Ngayon nalagyan na natin ng 2 seconds, maglalagay naman tayo ng bala, mga ka-airsoft, no? Nasa na yung ano ko? Okay, so anong mga balang nandito? Random na naman to. Pengi akong .20. Bigyan mo muna akong .20. Random to, yo. Hindi, yun sa bote, yung pang-chrono na lang natin para parehas silang makaranas, no? Ayan. Tagal mo. Okay, so .20, dahil magko-chrono tayo, mga ka-airsoft, dito muna to. Magko-chrono tayo, kuha tayo. Okay. Yung mga unang bala, lagay natin .20 ha, para makita nyo rin yung chrono result ng China versus the high-end. Magkaiba talaga, mga ka-airsoft, no? Magkaiba. Okay, lagyan natin ng 4. Okay, then lagyan na rin natin, reloader ko. Lagyan na rin natin, kasi after nyan, ipa-fire din natin, di ba? Okay, so ayan, nilagyan natin siya ng bala, mga ka-airsoft ha. Ayan. Okay, meron na. Ngayon, lagyan din natin tong high-end version natin. Lagyan muna natin ng, syempre, ng 0.20 grams na bala, ng siguradong 0.20 grams. Iko-chrono rin natin to. Okay. So, China version versus the high-end version. Kita ba sa camera? Okay. So, this is the high-end version, while this is the China version. Okay? Ngayon, let's start. Parehas na yan. Meron, di pa pala natin na silicone oil. Silicone oil natin, yung mismong unit. Okay, no? So, lagyan natin silicone oil dito sa slide stopper. Lagyan din natin siya sa nozzle. Dito. Yan. Mga ka-airsoft, ito kita to. Ito kita sa camera. Hindi. Sige. Ililipat ko. Hindi talaga nalilipat to, kaya lang gusto ko makita siya sa camera. Okay. So, ang sikip na, ha? Yan, pag dito kita. Kita. Okay. Sana nanonood si Sir Arvin Celestino, no? Okay. So, ayan, kita. Sige. Ito yung chronograph natin, no? Ito yung pang-chrono test natin ng mga unit. Okay? Yan. Ngayon, una natin ite-test fire, syempre, si, kanino to? Kay Mike Rodrigo of Ilocos Sur. As much as I want, ayaw ko sanang iserve to, ha. Pang-display lang to, pang-ano lang to, pang-showcase, pang-comparison. Ayan, ha. Ito yung China. Okay? Ito yung budget meal. Papakita ko sa inyo kung ilang FPS lang yung makukuha yung unit, pero same ng gastos, ha. Same ng BBs, same ng gas, at saka same ng ano pa ba? Gas, BBs, silicone oil, lahat same. Pero lahat ng magiging gastos nyo versus the budget meal at saka dun sa mga competition grade, same lang. Pero yung makukuha yung serbisyo, tignan natin kung the same, okay? Pasok, kasa, chrono test, okay. First fire, pakita mo both camera, ha? First fire, John Wick Pit Viper China budget meal. 340. Ha? 340. 3?
340. 340? Okay, next. 330. Mali ito. Dali. Mali yung calibration natin. Mali yung calibration natin. On and off mo muna. On and off mo. Dali, mga ka-airsoft. Lagyan ulit natin hindi, pasingawin ko muna ulit. Pasingawin ko para reset siya. Okay yan, pinasingaw natin ha. Lagyan natin ulit ng bala, dali. Lagay natin yung inalis natin na bala. Okay, reset natin. Ngayon, lalagyan ko ulit siya, mga ka-airsoft, ng gas. Ayan naman, nakikita nyo naman di ba? 1, 2. 2 seconds, okay? Ngayon, chrono ulit natin. Off mo, on and off mo. Okay. Okay na, isa pa, para ma-reset. Setting kanina dun sa rifle yan eh. Okay na? O, yan. O, on ko to ha. Nagbiblink to ng orange. Okay? Oo na yan? Okay. Pasok ulit natin mga ka-airsoft. Pasok ka sa. Ito yung China version natin. Okay, firing. Lata. Firing. 262. 262. Okay, yan ang FPS. Ayan ang unang FPS. Second. Nakikita sa camera? Iganon mo na lang kaya. Kaya nga, ganito. Yan, tignan mo ako malinaw. 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 Okay, firing. 265. 265. 259. 259. 259 ulit. Ha? 259 ulit. 259 ulit. Okay, sige. Yun ang result niya, no? 259. Sabihin mo nang dahil malamig dito, ipagpalagay na natin, mag-add tayo ng 20 FPS. Sabihin mo ng 260, 270, 280. Okay, yan. No? Mga ganun FPS. So, in this China pistol, you are getting, sabihin na natin dahil malamig, sabihin na natin, i-flat na natin, 300 FPS. You only get 300 FPS para sa mga China na unit. Okay? Considering same gastos, same silicone, same BBs, same gas, di ba? Same gastos. You are getting, ilag natin ha, lista ko lang. You are getting 300 FPS, okay? Okay. Next natin, mga airsoft, ipapile na natin to. Sir Mike Rodrigo, ito po yung airsoft nyo, na chrono test natin, na ipakita ko naman sa inyo. Firing! Open bolt, indication na wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, then, syempre, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Tapos, syempre, dapat walang laman pag itatabi at saka hanggat maaari, pasingawin. Kita nyo, di ba? Ang dami pa niyang laman, di ba? Ang dami pa laman. Then, pakita ko rin sa inyo yung temperature ng magazine. Ilan? 17.6 ang temperature niya. Degree Fahrenheit. Isa pa. 18.0. Okay? So, ayan ang temperature niya. Lamig sobra. Grabe, no? So, ito yung unit mo. Mike Rodrigo of Ilocos Sur. For packing na po and for shipping, sasabay po natin. Okay po? Ngayon, next yun. Dito natin lagay. Okay. Ngayon, off mo muna to. Off mo muna rin to. Baka mag-lobat ako dito kasi. Off mo yan. Hawakan mo lang yan. Hawakan mo. Okay, next unit natin is yung high-end version. Di ba? So, 300 FPS to ha. Check natin itong high-end version. Itong high-end version natin. Lagyan natin syempre ng BBs. Dito ako kumuha ng BBs na pang chrono rito. Ngayon, dito rin tayo. Itong high-end version natin, ng John Wick natin, mga ka-airsoft, is naka-fine tuning, naka-trigger job. Okay, naka-fine tuning, naka-trigger job. Tapos, syempre,
Kompleto upgrade, lahat nandito na. Ngayon, pa-fire natin. Unit, pasok. Kasa. O, just Lucas, umalis pa, oh. Huwag ka na labas. Dali mo naman. Magkokrono ko, eh. Kumudugo ilong mo? Okay, sige. Ayan, chrono. Okay, chrono tayo mga ka-airsoft, ha. Ayan, ha. John Wick High-End Edition. Firing! Hindi, wala. 44. 344. Okay. Ang upgrade pa lang nito, fine-tuning trigger job. Okay? Wala pang upgrade to ng flute valve natin. No? Yung nakasanayan yung ina-upgrade na flute valve. Sige, ako na rito, look. Kasi kasi mo na sarili mo. 349. 344. 414. Ayan na, pumapalo na. 414. 412. 415. 407. Okay, yan. Nakita nyo? Siyempre, dahil bago to, inoilan natin, nag-i-stay lang tayo sa 340 nung mga unang fire niya. Kung makikita nyo ng mga sunod na 4 na firing na, ang napansin nyo, tumaas na, pumalo na ng 400 kasi lumapat na yung mga dapat lumapat. Kasi bago syempre, di ba? Pag na-spray mo na ng silicone oil, so lalapat na yung mga oil, ayan na. So, ang FPS niya tumungtong na ng 400. Okay? Kung makikita nyo, yung sinasabi ko, gagastos ka ng bibis, gagastos ka ng oil, gagastos ka ng gas. Gagastos ka ng bibis, gagastos ka ng oil, gagastos ka ng gas. Makukuha mong FPS, 300 FPS versus 400 FPS. Diba? Ang layo ng difference, diba? Kumbaga, yung binabayaran mo sa competition grade, sa mga Taiwan unit, sa mga high-end unit, is yung performance na kaya niyang ibigay sa'yo. Okay? Ngayon, kung nagsettle ka dun sa mga budget meal, I'm asking you, nakikiusap ako sa inyo na limit your expectations, di ba? Kung ang hinanap mo is yung mga ganito, ayan, no? Di ba? Ayan. Kung hinanap mo talaga, ayan, no? Grabe, no? Kung hinanap mo yung budget meal na ganito, limit your expectations. Wag mong aasahan na kaya niyang tumapat sa ganito, 'di ba? Wag mong aasahan na kaya sige. Chrono pa ulit tayo. Wag mo siyang aasahan na kaya niyang tumapat sa mga ganito kasi hindi niya talaga kayang tumapat sa mga matitinding unit tulad nito, 'di ba? Ayan, no. Okay. Chrono. $411. $409. $412. Yun. 'Di ba? Hindi niya talaga kayang tumapat nito dito. Kasi ito mga performance grade. Mga ka-airsoft, hindi pa natin nagalaw ang flute valve nito. Hindi pa nagalaw to. Ito, mamaya makikita ninyo. Baka mas mataas to kasi nakalikot, nagalaw na ang flute valve nito. Okay? So, firing natin. Firing. Unit ng ating ka-airsoft, Arvin Celestino of Arayat, Pampanga. Firing. The John Wick Pit Viper. No, firing. Open bolt, wala nang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay, then check natin kanina 17 degrees yung temperature nung China. Check natin to kung ilan. Okay, 22.5. Ibig sabihin, mas maganda ang airflow dito, hindi siya ganun lumalamig. 22.9,
23.9. Okay, so, ibig sabihin, mas maganda ang bigay ng nozzle nito. Ay, sana? Yung unit, ayun. Mas maganda ang bigay ng hangin ng nozzle nito. Ngayon, hindi gaanong lumalamig or hindi gaanong nagyeyelo. Although lumalamig pa rin. Kaya lang, controlled, no? Hindi katulad dito, kanina, after natin mag-file, nag-17 degrees. Yung 17 degrees, napakalamig nun, mga ka-airsoft, no? So, well, panalo ang competition grade na 400 FPS and above versus the budget meal edition na 300 FPS below. Okay? Tapos, sa temperature, panalo to. Sa looks, panalo to. Ay, panalo to over dito. Kaya, overall, mas maganda talaga ang competition grade. Okay? Next unit natin, no? Next unit natin is unit ng ating ka-airsoft. Iba naman to. Jerry David of Dolores, Quezon versus ito. Kay Sir Jerry David of Dolores, Quezon versus Lawrence Paquito of Atimonan. Parehas Quezon to. Grabe. Okay, lagay muna natin dito yan. Ngayon, dako muna tayo rito sa mga sa mga nasa online. Tingnan natin yung reaction nila, di ba? Okay, nasa na ba ako? Yun. Worth watching the battle of the 2011 unit, sabi ni Alan Villaris, no? Pa-shoutout po, Lucio, Leo, Leslie, and Sel Lucio from Dubai, Lucius Oliverus Leviticus. Shoutout, sir! Shoutout sa yun, mga taga-Singapore, taga-Dubai, kanina nagpa-shoutout. Thank you, no? Okay, soon magkakaroon din ako niyan, sir. Ferdy Fajardo. Thank you. Napakagandang napakaganda, positive yung sinasabi mo na magkakaroon ka. Soon magkakaroon ka, positive yan. Gusto ko yan, maganda yan, okay? Okay, sir, sana dyan, sir, sama din dyan yung SRC, no? Okay, sayang lang po, pinambili sa mga China made. Sana di sila nagmadali na lang, Taiwan. Tama naman, no? Sana chrono test for FPS, no? Chrono test naman natin, okay, no? Okay, gandang hapon, Boss Bigman, sabi ni Lexus McLaurin. Okay. Gandang hapon po, Boss Bigman, sabi ni Pony. Okay, no? Yan na lang kung ako lang bibili high-end unit, sabi ni Sir Lexus, no? Magandang hapon, Bigman, sabi ni Jasper Silverio. Okay, pa-shoutout, Assassin Cebu, Chapter Alfredo Gakrama II. Hello, sir. Shoutout po sa team nyo, no? Okay. Sir, ano po mas okay? Pit Viper na high-end or SRC? Planning to buy po talaga. Medyo di pa makapili from Dasma Cavite. Okay, no? Magkaiba yan, boss. Pit Viper, collector's edition yan kasi wala na yan eh. Dadalang yan ng pag-supply niyan kasi halos wala nang wala na si John Wick, di ba? Collector's edition 'yan. Iba rin ng SRC pambaragan di ba? Pambaragan. Ngayon kung sa amin ka bibili, ma-achieve mo yung pinakamagandang performance ng unit na pinapangarap mo. Kung sa iba, good luck, okay? Kung sa amin ka bibili, lifetime warranty tayo, wala tayong pag-uusapan. Kung sa iba, good luck. Okay? Wag mong iisipin na parehas yung binebenta namin over dun sa iba. Magkaiba yung binebenta namin kesa dun sa iba. Okay? Magkakaiba yan, bossing, no? Wag ka masyadong pakatiwala, maging mapagmatsyag, maging mapanuri, okay? Maling sistema ng pagtitipid, sabi ni Darwin Reyes. Totoo naman yun, no? Okay. Shoutout, sabi ni Jack Pierre Herodias. Okay. Okay, mga airsoft, ito na. Kanina nakita nyo inilampaso ng high-end version ng competition grade na ayun, okay, ayan, 2 seconds 1, okay, nilagyan ko na kasi, ginanon ko na kasi kanina isa pa, okay, walang leak, okay, nakakainis, no, nakita nyo, kalalabas lang ng unit from the stock, putyan to, may leak agad, ayan, no,
May leak agad, oh. Kakainis. Mukhang main o-ring pa naman. Okay, so dito tayo, no? Ngayon, meron ng karga to, 2 seconds. Lagyan natin ngayon ng, syempre, lagyan natin ngayon ng bala. Lagay natin bala, syempre, yung mga pang-chrono natin, no? Lagyan muna natin, para sure na 0.20. 1, 2, 3, 4. Okay, nilagyan natin ng 5 na bala ng 0.20, then reloader ko. Lagyan natin ito dahil i-dire-diretso fire natin. Okay, ngayon, ganda na ng orientation. Siyempre, pasok na natin. Pasok, kasa. Ready to fire. Chrono natin to mga ka-airsoft, para magkaalaman na. Okay. After nito, palitan ng battery to. Ha? Nagbi-blink na. Ibig sabihin, ano na siya? Palobat na. Okay, firing, no? Unit natin ka-airsoft, Lawrence Paquito of Atimonan. Ito na po yung unit mo. Chrono muna natin. Firing! Ay, ganun. Ba't nag-open bolt? Nakakainis ng China. Napapahiya ako. Firing! Hala! Palitan natin yung unit. Visit! Lagyan mo nga ito ng pirmahan muna natin. Defective po. Visit to. Ito ang pinakaayaw kong punto ng buhay ko. Yung nagla-live ako, tapos yung unit sablay. Defective. Defective. Putya ka, bago-bago, oh. Sablay agad. Kuha tayo ba unit? Okay, testing natin to. 2011 pa rin. 2011 ay kapa pa rin. Kasa, ilak, lagyan natin ng silicone oil. Grabe, daming delay. Release, rest, pasok. Okay, naubusan akong bala. Siyempre, nagdalawang kasako. Lagyan natin ng dalawang bala. Okay. Okay. Pasok, kasa. $300, basalo. 314. 314. 313. 313. 302. 302. 309. 309. So, 313, 314. It is safe to say na 315 and below. So, maggagas ka, magsisilicone oil ka, bibili ka ng bala, you will get a 315 and below. Okay? Lawrence Paquito of Atimonan, firing po tayo. Firing! Ito na yung sinasabi ko. Lagyan ulit natin ng 2 seconds. Tignan natin kung kakainis, no? Lagyan natin ng 2 seconds. Tignan natin kung saan makakarating yung 2 seconds natin. 1, 2. Sana makarating ng Baguio. No? Itong isa, tignan nyo mamaya. Lalagyan natin ng 2 seconds. Tignan natin kung saan siya makakarating, no? Ayan.
Bakit? Bakit ganun? Kasi mga ka-airsoft, hindi ito naka-fine tuning. Hindi rin ito naka-trigger job. Bakit naman, big man? Akala ko ba lahat naka-fine tuning, lahat naka-trigger job? Lahat ng Taiwan and high-end unit. Pero pag mga China, hindi siya sulit i-fine tuning at i-trigger job. Hindi na natin pinapatrabaho pag ganun. Firing! Sumakto. Pero no? Wala na, no? Wala na, di ba? Kumbaga, yung 2 seconds, bitin na bitin. So, kailangan, at least 5 seconds mo. Na natin temperature niya. Temperature niya, 16.3. Okay? So, bakit? Kasi ganito mga ka-airsoft, yung green gas natin, dumadaan yan sa nozzle. Yung from here, lumalabas dito. Okay? From here, lumalabas dito, papunta sa nozzle. So, doon pumapasok yung importance of the anti-freeze nozzle. Grabe ang lamig nito, halos nakakapaso yung ano niya, yung yung lamig niya, 17.9. Pag mga Taiwan, hindi lalamig ng ganyang kalamig. Okay? So, unit ng ating ka-airsoft, Lawrence Paquito of Atimonan, 315 FPS ang result. Okay? So, dito ka muna. So, this is the SRC Elite 1. MK Elite 1. Okay. What is good and special about this? Malayong malayo to dito. Okay? Hindi ko na papalawigin, hindi ko na sasabihin kung ano. Baka sabihin niya naman too much promotion, pero panoorin ninyo sa mangyayaring chrono test natin. Okay? Hindi pa nagalaw ang laman loob nito. Hindi pa nagalaw, hindi ko pa na-adjust ang float valve nito. Pag na-adjust natin ang float valve nito, pwede pang tumaas ang FPS niya or pwedeng bumaba. Hindi 100% na ginalaw mo yung float valve, tataas agad yung FPS mo. Pwedeng ma-maintain, pwedeng bumaba. Yun yung pinaka worst case scenario, bumaba. Pwedeng bumaba, pwedeng ma-maintain, pwedeng tumaas. Okay? Ngayon, siyempre, kunin natin yung magazine niya. Okay. So, this is the magazine. Spray tayong silicone oil. Siyempre, hindi pwedeng mawala yan. Okay, then spray tayo rito sa ilalim. After that, siyempre, maglalagay tayo ng hangin. Using the 12 kg, upside down. 1, 2. Ay, 2 seconds na gas dito. Ilang rounds lang? Parang halos eksakto lang no? May natira, kaya lang konti na lang, di ba? 2 seconds, ayan 315 FPS, then yung 2 seconds na gas is tumagal lang ng ilang shots lang. 1 full rounds, sabihin na natin, di ba? Okay, ngayon ito, tingnan natin to mga ka-airsoft. Number 1, check natin yung FPS, no? Hatak. Lagyan muna natin ng, syempre, yung bibis natin na pang chrono. Dito, dumadampot ako rito sa aking lamesa, no? Okay. Then, ito, lagay natin to. Okay. Ngayon, pucha, daming bala. Tingnan nyo, pag ganyan, bawasan nyo kasi, hindi nyo siya hindi nyo ma-alternate. Buisit na to. Ang dami nalagay na bala Ayun. Bawasan nyo pag gano'n kasi hindi nyo na siya makakalog. Ayan, kita nyo. Naayos ko, di ba? Okay, so, let's begin. Huwag na natin patagalin to. Pasok. Kasa. Unit ng ating ka-airsoft, Jerry David of Dolores, Quezon. Sir, panoorin mo ang chrono mo. Lakas! 443.
443 para sa 12 kg versus 300, ilan to? 350 na, 320 na kamo. Bigyan na natin siya ng palugit. 400, ilan? 443.9 versus 320 na. Okay. Firing! 436. 436, firing! 410. 429. 29. 427. 27. Oh, kita nyo mga ka-airsoft? 427, 443, naglalaro doon, no? So, gagastos ka ng gas, bibis, tsaka oil, makukuha mong result, 320. Gagastos ka ng gas, oil, bibis, makukuha mong result, 440. Same gastos. Performance grade, China level. Okay? Ngayon, nilagyan mo ng 2 seconds na gas, naglabas siya ng 1 full rounds. Nilagyan mo ng 2 seconds, check natin. Grabe, ang ganda ng tunog. Ang ganda ng putok. Open bolt, wala na kasing bala. Next thing to do, syempre, release the magazine. Ang temperature natin kanina, 17.9 sa Taiwan, 23.3. Ang taas, ang layo niya, di ba? Ibig sabihin, hindi ganong lumalamig. Okay? So, lagyan ulit natin ng bala. Naka 1 full rounds tayo kanina, which is 22 rounds. Lagyan ulit natin ng another 22 rounds, syempre. Okay. Tignan natin kung kaya niya, dito kasi 1 full rounds lang. Tignan natin dito kung kaya niya. Firing! Yun. Nadagukan na. So, kaya niya. Ibig sabihin, no? Kulang-kulang, magkailan ba yung 22 plus 22, 44. So, may natira rito mga 4 na bala. So, most probably 38. Pwede na. Not bad na. Para sa isang 2 seconds, di ba? So, lagyan natin hangin para maubos. Okay? 1. Open bolt. Wala nang bala. Next thing to do, release magazine, release the slide, then rest. Okay. Going Dolores, Quezon, ka-airsoft natin, Jerry David. Pag yung unit itatabi na, make sure walang lamang gas, at saka syempre wala ring lamang bala, walang nakababad, para yung spring natin hindi masira. Okay? Kasingawin. Okay, ano kaya? CO2 rifle na ang lakas niyan. Yes! Sa totoo lang, no? Yun lang nga lang, no? Ito mga ka-airsoft, look, lagay mo na ito for shipping. Kung makikita ninyo, yung unang chrono, ang taas, 443, biglang nag-drop sa 300, ilan no? Ay, 400, para 433, ganon, di ba? Nag-drop, tapos nag-427 yata, parang ganon, di ba? Ay, 437, nag-433, nag-427, kasi 427 tong huli, oh. Bakit ganon? Normal yon. Normal yon sa GBB, sa mga gas operated na pistol or rifle. Yung unang putok, ang taas ng FPS. Yung pangalawa, bumababa. Pangatlo, bumababa. Pang-apat, bumababa. Normal yon, no? It is because, sabi ko nga sa inyo, dahil nandito tayo sa aircon. So, pag pumutok siya, yung magazine nagugulantang, na-shake yung gas doon sa loob, nagdadagdag ng lamig yon. Ngayon, putok ka ng putok, habang mas lumalamig ng lumalamig, mas humihina. Kasi nga, ayaw ng airsoft yung aircon. So, hindi naman tayo pwede mag-live sa labas na maaraw. Kasi, syempre, pagtitinginan tayo ng mga tao, di ba?
Pero sa mga nakakaintindi, alam nila na normal yon. Yung unang putok, ang taas ng FPS. Pangalawa, pangatlo, mataas ang FPS. Tapos magdadrop yon padahan-dahan. Okay? Normal yon. Yung mga nakakaalam dyan, nung sinasabi ko, i-ano nyo, i-type nyo kung sa tingin nyo normal yon. Kung alam nyo na sa experience nyo normal yon, paki-type yes, big man, normal na mag-drop. Okay, napaki-type, no? Big man, magandang hapon. Ask ko lang kung paano malalaman kung may singaw ang magazine. Salamat po sa shout out. Sabi ni Jarby Carl de la Cruz. Okay, paano raw malalaman kung merong singaw ang magazine? Sir, number 1, meron kang maririnig na sumisirit. Pag nilagyan mo ng gas, parang ganito, sir. Asan na yung may defect kanina? O, parang ganito. Magsasayang ako ng gas, sir, para sa'yo, ha? Asan na yung, clean gas. Parang ganito, oh. Ayun. Pwedeng malakas, pwedeng mahina. Depende sa singaw. Pag mahina, maririnig mo yan. Di ba, Lucas? Ganon. May maririnig ka or yon. May maririnig ka sumisirit kung may leak yung magazine mo. Ibig sabihin, yung ikinarga mong gas sa loob, lumalabas. Kaya may leak. Okay? Masam, boss, maririnig mo yon. Obserbahan mo lang, no? Okay, tapos ayan, no? Yes, big man, normal na mag-drop ang temp. Hindi. Si Alan Villares. Hindi yung temperature ang magda-drop. Ang magda-drop yung FPS. Sa pag-angat ng temperature, pagganda ng performance ng airsoft. Sa pag-drop ng temperature naman, yun yung paghina ng airsoft. Ganon. Paghina ng FPS ng airsoft. Lang yata si Alan, no? Good PM po, sabi ni Alexander Wilhelm, no? Okay? So, paano kung ginamitan ng 14 kg or CO2 yan, sir? Syempre, mas malakas talaga, no? Ako, minsan na akong nag 14 kg at saka nag CO2 sa mga random bibisto. Sa mga high kappa na supported ng 14 kg, putya, talagang ang lakas, yumayanig. Hindi mo pwedeng biruin na. Talagang masakit, no? Kaya, ingat palagi, no? Okay, so, sablay pa din, sir, sabi ni Jason Marcos Kadoy. Ano yung sablay? Okay. Pwede nasa ihaw-ihaw yan, boss China, eh. Okay, no? Okay, yan ang bad trip pag nasa gitna ka ng laro. Lakas ng singaw. Oo, totoo. Yung kanina, oo nga. Alam nyo, sa totoo lang, naiinis ako pag gano'n. Idinadaan ko na lang sa tawa. Pero, mostly na-experience. Pansinin nyo, biglang makikita nyo, nagla-live tayo, di ba? Tapos may mga unit dito sa harap natin. Actually, hindi na natetest yun. Hindi natetest yun. Kung talagang may defect yung unit, mapapahiya ako on cam. No? Kasi wala na kaming oras itest eh. Kasi syempre, ang akala nyo lang, bigla kami magro-roll ng live, yun na yun. Hindi ganun yun. Bago kami mag-roll ng live, merong nag-walk-in, merong in-entertain, merong in-repair dito. May activity rito sa shop, no? Ngayon, kumbaga, loaded talaga sa oras, sa schedule, eh, no? Kaya, yun, hindi na magawang matest yun. Matetest yun, yung on the spot na. Kaya pag merong sira, on the spot, may defect, putya, talagang nakakahiya, no? Pero mo yun, bagong-bago yun, ha? Lalabas lang sa box yun. May ganun agad na problema. Ito, yung kanina pala, no? Oh, by the way, hindi ko nasabi. Lawrence Paquito, Atimonan, Quezon. Ito po, ha? Okay, for packing and for shipping. Tapos, saan na ba tayo? Okay, chinelas ka na lang yan pag uwi. Upgrade na din po ba floating?
Nung sa SRC, nabanggit niya po kasi hindi floating. Hindi po siya floating. Hindi floating. Float bulb. At saka hindi floating. Hindi floating. Float. No? Sa amin upgraded. No? Kaya lang, paubos na rin yung SRC, baka hindi mo rin na rin abutan. So, wag ka muna mag-settle sa isang unit, no? Kasi, mabilis lang maubos eh. Kasi nga, dahil mga upgraded. Wag ka mag-settle sa isang unit. Ikalat mo yung utak mo sa maraming unit. Not unless ready ka or may inabutan ka. Pwede yun, makukuha mo siya. Pero kung paubos na rin eh, wala na halos eh. Kung makikita nyo minsan, try to notice yung cabinet namin. Paubos na yung mga stock, no? Kasi mag-iiba na tayo. Kumbaga, papasok na yung bare months. Siyempre, maiiba na naman yung mga stock natin, no? Yung mga magaganda ngayon, pwedeng mas gumanda on the future or mas pumangit. Okay? Yun, okay. Okay. Mag-PM ka, RJ. Tama. Mag-PM kayo, boss. Wag po rito sa vlog, no? At least na-test bago ma-ship, sir. Kesa yung buyer nag-text, may sira. Totoo yun, no? Dito sa amin, bossing, we will make sure na bago talaga ipa-shipping yung item is na-test, na-review ko. Alam nyo ba na isa ako sa huling humahawak ng unit bago maipak. No? Isa ako sa huling humahawak ng unit bago maipak. Kaya sigurado na wala kaming cases in our history na pagdating sa customer may sira yung item. Wala talaga kaming ganong cases, no? Wala kayong maririnig na dumating dun sa client yung unit may problema. Wala kayong maririnig nun sa big man, no? Talagang siguraduhin namin na magiging maayos yung unit bago pa man din siya maipak. Okay? So, yun lang muna mga ka-airsoft, no? Maraming salamat sa mga nanood ng ating Battle of the 2011 na budget meal versus the competition grade. Kagabi hindi kami nakapag-live kasi umulan dito, so nag-brown out, kumurap na naman yung kuryente, kaya hindi kami nakapag-live. So mamaya pipilitin natin na makapag-live tayo ng kwentuhan session, tanungan portion. Meron tayong importanteng bagay na kailangang i-discuss. Okay? So far, yun lang muna mga ka-airsoft. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Atid po sa inyo ng inyong lingkod, Pigman. Thank you po.